Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Ting, huwag kang dumaan dyan. Nasa bahaging iyan nakaparada ang mga sasakyan ng mga opisyal ng munisipyo. Hindi malayong nariyan ang ibang tauhan ni Mayor na kaabang. Baka makilala kayo at banatan tayo agad. Hindi ngayon ang tamang oras para kaharapin natin sila. Kailangan unahin natin ngayon si Rosalia bago pa mahuli ang lahat. Wika pa ni Rafael. Mabilis inikot ni Tingting ang sasakyan patungo sa kabilang kalye. Mabuti na lang dahil service road ang itinuro ni Rafael na malayo sa sentro. Kaya walang mga tao o sasakyan na nakaharang doon. Tuloy-tuloy lang ang takbo habang ako naman ay sobra-sobra na ang pag-aalala dahil tuloy-tuloy pa rin ang panginginig ni Rosalia. Iliko mo na riyan, Ting. Ha? Dito? Mukhang wala namang daan. Oo, dito ko iniwan. Sinadya ko talagang dito itago iyon dahil naroon ang mahalaga kong gamit pati na iyong antidote. Mabilis namang sinunod ni Tingting ang direksyon na sinabi ni Rafael hanggang sa marinig kong sinabi ni Rafael, "Halalino, patay tayo nito." Sabi ko naman, "Ha? Bakit? Anong nangyari?" Mukhang alam na nila, Mayor, na isa ako sa mga may balak pigilan ang plano nila. Pagkatingin ko sa unahan namin ay nakita kong naroon ang sasakyan ni Rafael pero nilalamon na iyon ng apoy. Pagkahinto ng sasakyan ay mabilis na akong bumaba. Hindi maaari to, Rafael. Hindi pwedeng wala tayong gawin. Nakatulala ko pang pagwiwika habang nakatingin sa nasusunog na kotse ni Rafael. Kuya Lino, si Rosalia, nagkukumbulsyon na. Natatarantang wika pa ni Tingting. Ting, tulungan mo ako ilabas ang sasakyan si Rosalia. Lino, maglatag ka ng kahit anong mapagpapahigaan sa kanya. Mabilis naman akong kumuha ng tuwalya mula sa likuran ng sasakyan at inilatag iyon sa lupa. Malakas na ang pangingisay ni Rosalia. Habang ibinababa pa lang siya nila Tingting at Rafael. Lino, tawil na binasa ng tubig at alkohol, kumuha ka. Subukan nating pababain ang lagnat niya. Agad naman akong kumuha ng mga hinihingi ni Rafael, pero pagkabalik ko ay hindi na gumagalaw si Rosalia. Rafael, anong nangyayari? Tanong ko pa habang nawawalan na ako ng pag-asa, pero hindi naman ako nito sinagot. Binugahan niya ng hangin sa bibig si Rosalia. Sabay binobomba ang dibdib. Ilang beses niya pa iyong ginawa pero walang naging epekto. Hindi na rin humihinga si Rosalia. Hanggang sa napagod na si Rafael. Lino, patawarin mo ako. Wala na si Rosalia. Napaluhod ako sa lupa at naiyak. Hanggang sa muli kong marinig si Rafael na nagsalita. Lino, baka pwede mong subukan na gamitin ang electric shock. Ha? Paano? Wala naman kaming dalang ganong aparato. Gamitin mo ang kyanite mo, pero siguraduhin mong katamtaman na bultahe lang ang maibibigay mo. Dahil kapag nasobrahan, ay mas lalo mo lang papatayin ang puso ni Rosalia. Rafael, hindi ko alam kung paano iyon gawin. Wika ako pa rito. Hawiin mo ang damit ni Rosalia, tapos mag-concentrate ka. Di ba merong tagabantay ang kyanite? Kausapin mo. Sabihin mo bigyan ka ng bultahe na kayang tagalan ng pangkaraniwang tao. Tapos ilapat mo ang dalawa mong palad sa katawan ni Rosalia. Sigurado ka? Posible yun? Muli ko pang tanong. Hindi ako sigurado, Lino. Pero wala na tayong ibang paraan. Kung tutuusin, patay na si Rosalia.
Susubukan lang natin kung mababawi pa natin ang buhay niya gamit ang electric shock. Sige na, gawin mo na. Magtiwala ka sa sarili mo. Wika niya pa na seryosong nakatitig sa akin. Huminga ako ng malalim tapos kinausap ko si Ermitanyo gamit ang isipan. Ermitanyo, alam mo kung gaano ko kamahal si Rosalia. Kailangan ko ang tulong mo. Hindi ko alam kung paano ito gagawin. Pero ayon kay Rafael, maglabas ka raw ng bultahe na kayang tagalan ng isang tao na hindi ito matutupok. Sige Lino, susubukan ko. Sagot naman ni Ermitanyo sa isipan ko. Umatras sina Rafael at Tingting. Saka ko iniangat ang damit ni Rosalia at mabilis kong inilapat ang aking dalawang palad sa kanyang katawan. Nagbilang ako ng 5 segundo bago ko iyon inalis. Tinignan kong mabuti si Rosalia pero walang nagbago sa itsura nito. Uulitin ko pa sana ang paglapat ng aking palad pero sinabi ni Rafael, "Wag na Lino." Sabay muling umupo sa harapan ni Rosalia at binomba ang dibdib nito. Doon na biglang napasinghap ng hangin si Rosalia at umubo ng todo. Naiiyak akong niyakap siya. "Lino, huwag ka munang yumakap. Kailangan niyang lumanghap ng maraming hangin." Wika pa ni Rafael. "Tingting, tubig, pakibigyan si Rosalia." Agad naman iyong sinunod ni Tingting. "Mahal, anong nangyari?" Tanong pa ni Rosalia. "Dinukot ka ng mga kalaban noong naroon kayo ni Tingting sa ilalim ng drainage." "Hala, oo nga, naaalala ko na. Nakita niyo ba yung panali ng buhok ko na inihagis ko sa likuran noong van?" "Oo mahal, kaya nga nabawi ka namin agad. Kaso nahuli kami dahil napakaraming kalaban sa warehouse nila doon sa travel agency na pinuntahan natin dati. Kaya noong makapasok ako ay nakagat ka na ng 3 aswang." Mahabang paliwanag ko pa kay Rosalia. "Lino, mamaya na kayo magkwentuhan. Hindi pa ligtas sa kamatayan si Rosalia. Tignan mo ang braso niya." Wika pa ni Rafael. Noong tignan namin iyon ay may maitim na guhit na parang mga ugat at unti-unting kumakalat sa kanyang katawan. Ganon din sa bahaging leeg na nagsisimula na rin kumalat pa ibaba. "Rafael, ano gagawin natin? Wala na pala ang antidote mo." "Lino, may isa pa ako naiisip na paraan. Pero hindi ako sigurado kung uubra." "Ha? Ano yun?" "Iyong antidote na sinasabi ko ay ako mismo ang gumawa. Pinagtulungan namin iyong gawin ni Micaela at ilan sa mga pinagkakatiwalaan ko na dating mga hunters. Ako ang unang test subject. Dugo ko ang ginamit sa lahat ng test. 5 dose lang noon ang nagawa namin. Iyon yung sinasabi kong dala ko sa sasakyan." "Eh ano yung sinasabi mong ibang paraan?" "Matapos naming maperpekto ang antidote, gumawa kami ng mas marami noon. Pero sa mismong katawan ko na namin ginawa. Kaya ibig sabihin, ako mismo ang antidote. Lahat ng dugo ko sa katawan ay merong antidote na makakapagpagaling sa mga aswang na nilika mula sa laboratorio. Kaso nga lang ang problema, hindi ko alam kung tatanggapin ng katawan ni Rosalia ang dugo ko. Kung isasali natin sa kanya. Kung sakaling hindi tanggapin, ay sigurado na talaga ang kamatayan niya." Sumabat naman si Rosalia kahit nanghihina na ito. "Sige Rafael, gawin niyo. Mas gusto ko na ang ideyang iyan kaysa sa wala tayong gawin. Mas sigurado roon ang kamatayan ko." Agad ko namang tinitigan ng seryoso si Rosalia. "Sigurado ka mahal?" "Oo Lino, sigurado ako. Nasa digmaan tayo. Kung anong paraan lang ang meron tayo, ay iyon na ang pipiliin natin. Wala nang oras para pag-isipan ng matagal." Nilingon ko si Tingting. "Ting, pasuyo nga, pakuha ng medical kit natin sa likuran." Matapos niyang maibigay iyon kay Rafael, ay sinimulan na nito ang proseso ng blood transfusion. 20 minutos matapos maituro kay Rosalia
Ang kabilang dulo ng hose na nakakonekta naman kay Rafael ay muli itong nagkumbulsyon at nawala ng malay. Lino, pigilan siya! Dapat hindi mabunot ang karayom! Agad naman kaming nagtulong ni Tingting upang pigilan ang panginginig ni Rosalia. Ilang saglit pa ay huminto na ito sa pangingisay. Kumalma na rin ang katawan. Akala ko nga patay na, pero humihinga pa rin siya. Nakahinga kami ng maluwag. Lino, mukhang tinanggap ng katawan ni Rosalia ang dugo ko. Kailangan na lang makapagsalin ako ng marami nito sa kanya. Agad namang nagsalita si Tingting. Kuya Lino, ligtas ba tayo rito na magtagal? Galing na dito ang mga tauhan ng kalaban, di ba? At sinunog ang sasakyan ni Rafael. Kaya hindi malayong nasa paligid lang din sila. Si Rafael naman ang sumagot sa kanya. 30 minutos pa siguro ang kailangan namin ni Rosalia, Tingting. Pagkatapos ay pwede na tayong umalis. Magbantay na muna kayo ni Lino sa paligid. Wika pa ni Rafael at agad na kaming nagsikuha ni Tingting ng baril at itak. Nagbantay kami sa magkabilang bahagi ng kinaroroonan ng sasakyan namin. Habang papadilim ay tila dumarami ang mga pumapaligid sa amin. Kaya dahan-dahan ako umatras dahil baka may umatake kina Rafael at Rosalia. Hindi namin sila madidepensahan agad. Pagkalapit ko ay nakita kong tinanggal na ni Rafael ang karayom na nakatusok kay Rosalia. Nilagyan niya na rin ng bandage ang pinagtusukan noon. Sinipulan ako ng mahina ni Rafael at sumenyas na tulungan ko raw siya na maipasok na si Rosalia sa sasakyan. Sinipulan ko rin si Tingting na lumapit sa amin dahil baka biglang may umatake nang hindi ko mapapansin. Lalo at limitado na lang din ang liwanag sa paligid. Noong maisakay na namin sa gitna ng sasakyan si Rosalia, ay sinabi ni Rafael na umalis na raw kami agad. Sa may likuran umupo si Rafael. Ako naman sa gitna katabi ni Rosalia, habang si Tingting naman ang nagmamaneho. Hindi pa pwedeng magmabilis ng takbo si Tingting dahil wala pa kami sa kalsada. Malubak na putik pa ang kinaroroonan namin nang biglang may malakas na pagbagsak sa bubungan ng sasakyan, kasabay ng malakas na pag-angin. Kuya Lino, paano ito? Tanong pa ni Tingting. Si Rafael naman ang sumagot. Ituloy mo lang, Ting. Sa may kalsada na natin haharapin ang mga yan. Patuloy sa pagtakbo ang sasakyan hanggang sa makarating kami sa may kalsada. Pero inihinto naman iyon agad ni Tingting. Oh, bakit ka huminto, Ting? Kuya Lino, tingin ka sa unahan. Pagkatingin ko roon ay maraming aswang ang naroon. Nasaan yung tao, pero may maiitim na balahibo ang katawan. Wala na tayong ibang pagpipilian nito, Ting. Kung hindi tayo lalaban, madidisgrasya lang tayo. Ubusin na natin ang mga ito rito habang tayo-tayo lang at walang ibang madadamay. Rafael, huwag ka na munang lumabas. Depensahan mo na lang muna ang sasakyan. Nariyan sa ilalim ng upuan ang mga baril at mga bala. Ting, pagkasabi kong sugod na, lumabas ka agad. Sugurin mo yung mga nasa unahan. Itutumba ko lang muna itong mga nasa itaas ng bubungan natin at sa paligid ng sasakyan. Susunod ako sa iyo. Ilabas mo na lahat ng kakayahan na meron ka. Masyado itong marami. Mahabang paliwanag ko pa kay Tingting. Nakita kong nagkarga na si Tingting ng mga bala sa belt niya at may 2 .45 caliber din na baril. Inilabas niya na rin iyong pasadya niyang itak na mahaba. Pangmaramihan talaga iyon dahil katamtaman ang bigat at mahaba. Ako naman ay kaya na lang ang bala kong gamitin. Ano, handa ka na, Ting? Oo, Kuya Lino. Di tara na. Wika ko pa, sabay labas namin ng sasakyan. Tumalon ako ng mataas, sabay taga sa may bubungan. Mabilis na putol ang binti ng 3 nilalang na nasa itaas. Pagkabagsak noon, ay isa-isa kong sinaksak sa gilid ng leeg
papasok sa katawan. Agad akong umikot sa likuran para makalabas doon si Rafael at makalipat sa tabi ni Rosalia. Medyo nanghihina pa kasi ito, gawa ng pagbawas namin sa dugo niya. Agad naman akong sinalubong doon ng 5 paparating na mga aswang. Mabuti na lang dahil hindi pa sila iyong mga tinatawag na super aswang. Kaya gamit ang kyanite at bilis ng tikbalang ay nagagawa ko pang makipagsabayan sa kanila kahit marami. Hanggang sa may makita akong isang malaking nilalang sa unahan. Sigurado naman akong aswang pa rin iyon. Pero para iyong palpak na eksperimento dahil nagwawala ng walang kontrol. Ultimo ang mga kasamahan niyang aswang na nadadaanan ay hinahawakan sa ulo at ibinabalibag sa malayo. Nakita kong nagsiatrasan iyong ilang pirasong aswang na natira. Kuya Lino, tara, pasunurin natin sa malayo. Masyado iyang malaki at mabangis. Baka sirain niya ang sasakyan natin. Wika pa ni Tingting, sabay bunot ng baril at pinaulanan ng bala ang malaking halimaw na iyon. Nagalit naman ang halimaw at umangin lang malakas, sabay hinabol siya. Kaya sumunod na rin ako. Dahil tama nga si Tingting, kapag pinuntirya noon ang sasakyan, ay wala kaming magagawa upang pigilan iyon. Maliban sa masyadong malaki, matangkad din talaga at malaking bulto. Ting! Sa baba ka! Sa taas ako! Sigaw ko pa, sabay talon ng mataas, at ibinaon ko ang espadang kyanite sa batok noon. Pero bigla iyong pumilig ng mabilis, kaya tumalsik ako at humampas sa malaking puno. Napaubo ako habang naninikip ang aking dibdib sa pagkabagsak. Ting! Mag-ingat ka! Malakas nga yan! Aliwin mo muna, Ting! May gagawin lang ako! Sigaw ko pa sa kanya, kaya gamit ang mutya ng tikbalang ay mabilis na nagpapalipat-lipat si Tingting sa 2 binti noong nilalang at sinusugatan. Malakas naman iyon na sumusuntok na may gigil, pero hindi niya naman matamaan si Tingting dahil mabilis din iyong kumilos. Pagkarating ko naman sa unahan ay naghanap ako ng mga kahoy na kasing laki ng braso ko. Gumawa ako ng 4 na sibat. Mabilis kong ipinalipad sa ere ang 2, pero sinalag lang ng malaking halimaw kaya hindi rin umabot sa katawan. Alam ko naman talaga na mangyayari iyon. Ang totoo, ipinapasa ko lang iyon kay Tingting para siya ang gumamit noon. Ting! Aliwin mo mula sa likuran. Ibaon mo ang 2 sibat na iyan sa dibdib niya kapag nagkaroon ka ng pagkakataon. Sige, Kuya Lino! Patakbo na akong sumugod at itinarak ang isang sibat sa may likurang bahagi ng binti noon. Kinargahan ko na rin iyon ng kuryente para siguradong tatalab kahit pamatigas ang mga kalamnan noon. Napaliyad naman iyon at umangin lang malakas noong maitarak ko ang sibat. Hinampas ako ng kamay noon nang nakapabaliktad, kaya mabilis akong yumuko para makailag. Habang nasa akin naman ang atensyon ng nilalang, ay tumakbo si Tingting papalayo upang makakuha ng buwelo. Noong bumalik ay tumatakbo na siya gamit ang bilis ng tikbalang, sabay talon at saksak noon sa dibdib ng halimaw. Naibaon niya iyon. Kaso lang, mabilis namang sumampal ng pabaliktad ang halimaw, kaya nasampal din si Tingting sa katawan at tumalsik sa malayo. Mabuti nga at sumabit siya sa sanga ng isang puno, kaya hindi siya nahulog ng mataas. Muli akong umatake at ibinaon uli ang isa pang sibat sa kabilang binti naman noon. Binunot ng nilalang ang sibat sa kanyang dibdib at iyon ang ginamit na panghampas sa akin. Kaya hindi na ako magkanda ugaga sa kakailag ng mababa. Puro kasi pawasiwas ang hampas noon, at nang makakita ako ng pagkakataon ay inilabas ko ng muli ang espadang kyanite. Pero mas mahaba na ang ginawa ko.
at diretso ko yung isinaksak sa dibdib noong halimaw, kung saan niya binunot iyong sibat na itinarak ni Tingting. Walang kahirap-hirap na bumaon ang atake ko dahil diretso na nga iyon sa laman sa loob, hindi na dadaan sa balat. Gawa ng may butas na iyon, hinawakan naman ako noon sa katawan at balak akong pigain ng malakas. Hindi ko rin mabunot ang espadang nakabaon, kaya naisip kong maglabas na ng malakas na bultahe ng kuryente. Ermitanyo! 100% ng kuryente! Pakilagay sa talim ng kyanite! Ilang saglit pa ay nagliwanag iyon ng todo na kulay dilaw. Napapalahaw na ng malakas ang malaking nilalang na iyon at dahan-dahang napaluhod hanggang sa naging baga ang buong katawan at nag-apoy. Patalon naman akong lumayo para hindi ako noon madaganan. Hingal na hingal ako noong matapos ang laban. Ting! Nasaan ka na? Hanap ko pa rito dahil hindi ko siya makita. Kuya Lino! Narito ako sa itaas ng puno! Nahihirapan akong bumaba eh! Kaunti ang sanga ng kahoy na ito! Kinuha ko iyong 2 sibat at ibinato ko sa kanya. Aanin ko ito, Kuya Lino? E di gawin mong tulay pa ibaba. Ihulog mo sa may gilid ng puno, tapos doon ka tumalon, at magpadulas ka pa ibaba. Ah, ganun ba? Sige, susubukan ko. Noong makababa na si Tingting ay sinabi nito, Kuya Lino, nagugutom na ako. Maghapon na tayong lumalaban eh. Almusal lang ang kinain natin. Sabi ko naman, mamaya na natin asikasuhin ang gutom natin. Pare-pareho naman tayong gutom. Unahin na muna natin makaalis dito dahil baka meron pang magsidatingan. Okay, Kuya Lino, sige. Bumalik na kami sa sasakyan. Papalapit pa lang kami ay may mga nakita kaming aswang na sa paligid na may mga tama ng baril sa gitna ng noo. Bangis talaga ni Rafael, Kuya Lino, no? Kahit nanghihina, walang pinagbago ang pulso. Bullseye pa rin lahat ng tama. Oo nga, Ting, tama ka. Kung ako siguro ang nanghihina ng ganyan, baka hindi na ako makatama kahit sa katawan. Pero itong si Rafael, malupit pa rin eh. Rafael, ayos ka lang? Tanong ko pa rito. Oo, Lino. Maliban sa nagugutom ako at sobrang nauuhaw na rin. E di tara na, doon muna tayo sa abandonadong gusali magpalipas ng oras. Walang maghihinalang, doon tayo magpapahinga. Safe tayo doon sa mga aswang. May tubig dyan sa likuran, uminom ka muna bago tayo umalis. Sumabat naman si Tingting. Safe sa mga aswang, pero sa multo hindi. Dami-daming multo sa gusaling yun eh. Ang ginaw-ginaw kaya kapag nasa loob. Ano ka ba naman, Ting? Hindi naman nananakit yung mga multo. Nangyayakap lang. Kaya kapag naramdaman mong malamig, ibig sabihin may nakayakap sa'yo na multo. Yan na nga ba ang ayaw ko eh. Akala ko pa maghahanap ka ng ibang gagawin nating taguan. Eh bakit doon pa rin tayo sa first station? Eh wala pa naman ako ibang nakikita. Wala naman kasi akong oras para maghanap. Uy, kayong dalawa, mamaya na kayo magtalo. Umalis na tayo dito. Delikado tayo rito kung hindi pa tayo aalis agad. Wika pa ni Rafael. Okay. Sagot naman ni Tingting at nagsimula ng patakbuhin ang sasakyan. Noong makarating kami sa abandonadong fire station, ay ibinaba na namin ang mga pagkain. Naglatag na rin muna ako ng tolda para malinis ang pagpapahigaan ko kay Rosalia. Kuya Lino, magluluto lang muna ako ng noodles para may mainit tayong sabaw. Prito kasi ang ulam na ipinadala sa atin ni mama mo. Sige Ting, lagyan mo na rin noong chili powder na dala mo para may anghang kaunti. Abang-abala si Tingting sa pagluluto, si Rafael naman ay nakita kong naroon sa may likuran ng sasakyan. Nakalatag ang dalang mapa at iniilawan ng flashlight. Anong tinitignan mo dyan, Rafael? Tanong ko pa rito. Tinitignan ko, Lino, kung saan ang mas malapit. Doon ba sa isang abandonadong kapilya na pinagtaguan ko ng armas? O sa police station?
Baka kasi kompromiso na ang station eh. Ha? Bakit? May naitabi ka pa palang kargada? Oo naman, matagal ko na iyong itinago. Alam ko naman kasi na maaring dumating ang ganitong pagkakataon. At hindi nga ako nagkakamali. Pinasabog nila ang sasakyan ko. Kaunti lang naman ang armas ko na naroon. Bali yung antidote lang talaga ang pinakamahalaga roon. Kumuha ako ng tawil at binasa upang muling punasan ang mukha ni Rosalia. Kahit papaano naman ay bumababa na ang kanyang lagnat. Pero wala pa rin siyang malay. Sabi naman ni Rafael na ayos lang daw iyon. Nagpapahinga lang ang katawan pero okay na raw si Rosalia dahil tinanggap na ng katawan niya ang dugo ni Rafael at nagpapagaling na lang. Anong plano natin ngayon, Rafael? Tanong ko pa rito. Kayo, Lino, bumalik na muna kayo ng San Narciso. Ako naman ay susubukan kong bumalik sa opisina para alamin ang sitwasyon ng mga kasama ko. Pero kung kompromiso na rin sila, babalik muna ako sa Santa Barbara upang mag-regroup ng team. Unang bugso pa lang ito ng kaguluhan, malayo pa tayo sa pinali. Siguradong mas marami pang malalakas na taong ilalabas sila Mayor sa susunod nilang atake sa bayang ito. Kuya Lino, Rafael, halina kayo, kumain na tayo. Tawag pa ni Tingting. Sabi ko naman, Rafael, gigisingin ko ba si Rosalia upang pakainin? Huwag na muna, Lino. Hayaan mo na lang siyang magpahinga. Mamayang pasado 10:00 ng gabi, umalis na kayo, umuwi na kayo ng San Narciso. Sa boundary ng San Sebastian at San Narciso, may madadaanan kayong maliit na tindahan. Isang matandang lalaki at lalaking apo din ang nagbabantay doon. Bigyan nyo lang ng kaunting pera. Sabihin nyo nagpapakuha ako ng dextrose. Alam na nila ang gagawin. Nakaset na ang mga iniwan ko roon. Sila ang emergency escape ko kung sakaling maipit ako rito. Tapos kabitan mo ng dextrose si Rosalia para hindi siya manghina. Huwag mo na munang gisingin para kumain. Bukas mo na siya pakainin kapag nagising na siya ng kusa. Para sa buong magdamag na ito, ay mag-focus lang ang katawan niya sa pagpapagaling. Okay, sige Rafael. Maraming salamat sa tulong mo sa amin lalo na kay Rosalia. Kung hindi dahil sa dugo mo, ay baka nawala na siya ng tuluyan sa akin. Sagot ko pa sa kanya. Wala yun, Lino. Siguro naman kung ako ang malalagay sa alanganing sitwasyon, hindi nyo rin ako papabayaan. Abay, oo naman. E di mabuti kung ganun. Oh, sige na, kumain na tayo. Gutom na rin ako. Wika pa nito at nagsimula na kaming tatlo na kumain. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 167. Bago po natin tapusin ang ating video, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na muna natin ang ating mga major sponsor na sina Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar at si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Pati na rin ang iba pa nating mga sponsor na sina Ma'am Bernadette Arcalas, Ma'am Alma A. Rosales at Ma'am Lynn Gentiliso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel, pati na sa proyektong pagtulong sa mga batang pinabayaan ng magulang. Naway patuloy kayong biyayaan ng ating puong may kapal at panatilihing nasa malusog na pangangatawan. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na sina Joby Taghap, Jenny Mostrado, Kevin Nang, Georgina Bati, Rosalie Colas, Noli Bobis, Rose Halandumon, Mary Jane Pelahio, Celsa Escartin, Eric Platero, Senya Hikum Luquias, Yam in Japan, Lito Bueno, Jesmar Ocampo, Lu Kira, Click and Collect Manila, Dean Ciudadano, Sarjane Katz Dorms, Burns A. at kay Ma'am Christine Olson. Pasalamatan na rin natin
ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Jilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Madalas na rin po tayong may upload doon. Pinapasalamatan ko rin kayong lahat ng mga regular listeners ng ating dalawang channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinapakinggan ang ating love story channel. Ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Sana ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Sigurado namang marami pa doon ang hindi nyo pa napapakinggan, lalo na ang mga bago pa lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa ating mga channels. Magsama-sama tayong muli sa iba pang mga paparating na kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.